Hello guys! Welcome back sa Freelance Buddy channel. Today, pag-uusapan natin paano ka ba mag-change career successfully from BPO to work from home as a VA or freelancer. First guys is i-analyze nyo lang muna talaga bakit nyo gustong for example, gusto nyo mag-change career. So, i-analyze nyo muna bakit nyo gusto yung career na yon. Kasi guys, sobrang hirap talaga mag-change ng career. So, hindi ko nire-recommend na mag 180 degrees kayo na let's say from call center tapos magiging Amazon VA kayo. Pwede naman talaga pero like hindi to siya like yung best way to start like para lang sa akin ha. So meron akong tips. So first is i-analyze nyo lang muna kasi baka nakita nyo yung TikTok ko na paano ko naging Amazon VA tapos parang na-hype kayo gusto nyo maging Amazon VA. So yung mga ganun. So i-analyze nyo muna kung gusto nyo ba talaga or baka na-influence lang kayo ng TikTok, na YouTube, etc. So guys, ang isa sa mga easy way para mag-transition kayo is mag-try kayo ng different variations ng current career nyo. Kasi guys, ngayon ang hinahanap talaga always experience. Kaya marami ngayong nahihirapan mag-start kasi hinahanapan always ng experience. So, pag ikaw magta-transition ka is parang matatagalan ka talaga. Tapos, let's say, need mo na ng pera. Tapos, parang imagination mo lang talaga na gusto mo maging Amazon VA. Tapos, pag na-try mo na, di mo naman pala talaga siya bet. So, yung mga ganon. So, yung easiest way muna is mag-try ka ng different variations ng current career mo. So, for example, doon, call center, ang skills mo ay communication. Yun nga yung job mo is call center ka, let's say outbound sales, so yung mga ganun, baka di mo siya bet kasi nga outbound sales, so yung ganun. So try mo ng different variations kasi pag nag-a-apply ka, hindi man talaga ang customer service, marami dyang nagsasabi na saturated. Hindi siya saturated, sobrang dami talagang demand kasi isipin mo guys ha, technology era ngayon, di ba sabi nila AI, Turvanes. So wag kang mag-focus doon, sobrang in demand pa rin ng customer service dahil sobrang daming apps. So for example, like sa career ko nga sa Amazon is marami akong tools na ginagamit. Tapos for example, like meron like mga bagong tools ako na ginagamit. Meron yang mga chat support, email support, at saka sobrang daming tools. So meaning in demand talaga ang customer service. At for example, like meron ka ng skills sa customer service, wag ka na muna mag-focus na mag-Amazon VA agad kasi well, baka ma-enjoy ka. Let's say yung client mo is software. Baka mas ma-enjoy ka pa kasi related pa rin sa skills mo. At the same time, let's say yung tool na ginagamit mo is nai-excite ka. So, related pa rin siya sa skills mo, which is like yung customer service. Hindi ka nag 180 degrees transition. Tapos, guys, marami pang example dyan. So, for example, like going back to the customer service example, sobrang daming demand. Let's say, like sa real estate na niche, maraming nag-demand ng appointment setter. Even sa niche tech sales, sobrang in demand ng customer service. So, yung skill mo is marami siyang branches. So, wag ka munang over the backod muna sa like different na niche kasi marami ka pang may explore sa current industry mo. Tapos nga, let's say outbound sales ka. Let's say nag-tech sales ka. Malaki ang kitaan sa tech sales actually. Try mo mag-search ng tech sales. Malaki ang kita kasi sa booming market ng mga software apps ngayon, mga tools need noon ng customer service at saka need din ng nagbebenta ng mga products nila like mga software as a service, mga SaaS. Always need talaga yung customer service, guys. So, wag niyo isipin na customer service lang yung skills nyo. Marami yung branches at maraming mas madali na pasukan. May madaling way. So, yun. Try nyo muna yung different variations at saka yung mga different branches sa current industry nyo. So, next is, understand naman if gusto mo na talagang mag-change ng career. Let's say, di ka talaga paawat at gusto mo talagang mag-change ng career na. Try mo mag-start muna sa mga sample-based career. Sample-based jobs. Yung mga sample-based jobs is mas madali kang mag-change career dahil sample-based siya. Kasi going back to software engineer example, parang need mo ng years and years. And hindi naman years kasi marami din akong nakikita na madali silang natuto. Pero, so for example, let's say gusto mo maging video editor, podcast editor, social media, content creator, etc. Mga content creation is mas madali kang makakaproduce ng output, mas makaka-training ka by yourself, tapos free siya, free ang CapCut, free ang Canva. So, yung mga sample-based work, marami kang magagawa. Aside sa like sample-based siya, like aside sa sample mo mismo, mas pwede ka ring mag-expand to strategy. So, for example, like let's say sa video editing, kasi marami yung strategy sa paano ba magka-capture ng attention para maka-increase ng conversion. Let's say merong offer yung client mo. So, yung mga ganun, maraming skills. Tas pwede mo sa portfolio mo na ma-explain yung process mo sa video mo. So, marami kang magagawa sa mga sample-based work. So, aside sa sample mismo,
mo, pwede kang mag-expand sa strategy side, sa creative side. So, aside sa like sa process mismo, marami kang magagawa. Like sa process mismo, yung pag-edit, yung strategy ng pag-edit, like sa sales aspect, kasi hindi naman sales, yung sa, for example, sa conversion, kasi magaling ka yung mga sa apps, yung mga editing style, nakaka-hook talaga, nakaka-convert talaga. So, yung mga ganon. So, next guys is, yun usually yung mag-stick muna kayo sa sample-based work or yung different variation ng current career nyo. So, try nyo muna yung strategy na yan. So, before nyo i-try yung mga strategies na sinabi ko is ideally meron kayong plan. Kahit like rough plan lang sa cellphone nyo, meron kayong note app. Tapos, meron lang kayong plan, try ng sample-based work. So, ano bang plano nyo? So, yun siya guys, sample-based work or different variations lang ng current career nyo. So, dahil yung example natin is from VPO, another na change na mangyayari if gusto nyo maging VA usually is, let's say galing kayo sa BPO. Sa BPO kasi, meron na yan silang mga SOP, scripts, KPI, meron kayong team lead, at saka meron kayong OM. So, parang super polished na siya. So, parang ready ng lahat. Tapos, kung meron kayong problema, merong makakatulong sa inyo. Usually, pag nag-transition kayo sa work from home is different kasi siya. Depende pa rin sa company, pero likely, for example, if beginner ka, ang makakatrabaho mo usually yung mga startups or like yung client lang mismo na parang nagsa-sideline lang siya ng business. So, probably hindi siya trained para maging manager, hindi ka na bibigyan ng mga SOP. Kung bibigyan ka man, hindi siya super polished. Yung ganun. Tapos, meron din, for example, let's say meron kang questions, meron din mga clients na parang ayaw nila ng ganun, naiirita sila. So, iba yung approach pag nag-transition na kayo to work from home is parang di talaga na independent kayo, so marunong kayong mag-research. Meron kayong like work process, marunong kayong magtanong, smart questions, meron kayong, yun nga, yung process nyo para quality always yung work nyo, yung marunong kayong mag-clarify, tas marunong kayong mag-review ng trabaho nyo. So, yung ganun, may pagka-independent kayo, proactive. Kasi iba na siya sa BPO world, na doon is basically ready na lahat, meron planado na lahat. Meron na talagang systems in place para kung ano man mangyari, madaling masusolusyonan compared sa kung sa work from home ka, possible na, let's say, meron lang, client mo lang katrabaho mo or dalawa lang kayo sa team nyo, small team lang kayo. Iba siya guys, iba yung mindset, iba yung process. So, i-ready mo lang yung self mo. Kasi for example, let's say nasanay ka na yun, meron ka lang script, meron ka lang mga task list, tapos yung naging VA ka na is parang sinabihan ka lang ng meron lang 2 sentence na in-email sa'yo or chinat sa'yo, tapos nag-expect na yung client na gawin mo yun. So, baka ma-shock ka, tapos ang dami mong tanong, tapos ang client mo is parang nag-expect na caring-carry mo na yun. So yun guys, hopefully nakatulong tong video na to. Please like, comment, and subscribe to support my channels. And thank you guys, and see you sa next video.